Mga Lods, magandang araw sa inyo. So may mga nagtatanong pala sa akin ng update about sa nanay ko, sa pinsan ko, sa tita ko na rin at saka kung kamusta na daw ba kami ng nanay ko. So mga Lods, ito yung update. Actually, nakakausap kami madalas ng nanay ko lately. Pagkatapos, dumating yung biglang point na yung ate ko nagpaalam na, uy, baka hindi mo na ako makapag-message sa inyo ng mga ilang araw kasi sobrang busy ko ngayon. Alam mo naman, yung yung mister niya is nasa Vietnam, doon nagtatrabaho. Tapos ang pinsan ko nandun sa Korea at siya nag-aalaga ng dalawang bata. So sabi ko, teka lang, alagayin pa ba yung mo, yung dalawang anak mo? Di ba malaki na yung isa mo, di ba? Parang teenager na. Tapos di ba pwede na rin naman siyang tumulong sa gawaing bahay. Ang sabi niya sa akin, sa Korea daw, yung mga high school student daw is mas busy pa daw sa mga may trabaho. And then sabi ng misis ko, hindi ba napapanood yung mga Korean novela na yun nga daw yung parang reklamo ng mga iba na sobrang busy daw ng mga bata, sobrang grabe daw sub-sub sa pag-aaral. And yung pagiging busy naman ng ate ko, hindi normal yung pagiging busy pala nila sa Korea. Apparently, nalaman ko sa Korea pala is parang parang nagkakaroon sila ng decline ng mga tao nila. So bumababa kumukonti yung tao nila. Kaya daw, nung nagtanong ako about sa dual citizenship, wala daw munang dual citizenship sa Korea. Meron, pero meron parang time limit. Kailangan mag-decide ka. Ano ba talaga? Gusto mo maging Korean citizen o hindi? Kasi nga, mas gusto nila mag-decide ka na kagad dahil nga kumukonti na nga sila. Yun yung isa sa problema nila. And paano nga ba naging konektado yung doon sa may pagiging busy? According to some studies daw, dahil sa sobrang pagiging busy ng mga tao sa Korea, sobrang workaholic nila, minsan career-oriented sila, ayaw nila mag-anak. Lalo yung mga babae. Di ba lalo yung mga K-pop star, di ba? Ayaw nila mag-anak kasi baka masira yung figure nila. Ganun yung naging parang culture daw sa kanila. Kaya daw nagkakaroon ng decline. So talagang actually parang problema nga sa kanila yun eh. So may napanood akong ganun eh. Pero siyempre, correct me if I'm wrong, kumbaga yun lang yung parang nalaman ko. Kaya ngayon medyo naiintindihan ko na minsan, pag sinasabi ng ate ko na magiging sobrang busy daw siya. At also, naintindihan ko rin yung nanay ko. Nung sinabi ng nanay ko sa akin na, mas gusto ko dyan ka muna sa Pilipinas. Tingnan natin kung magiging mas okay ang Korea pagdating ng time. Kasi sobrang workaholic daw doon. Sabi ko, madali daw kumuha ng trabaho dyan mga taga-ibang bansa. Sabi niya, yung makukuha mong trabaho is sa farm. Although mataas yung sahod, 120,000. Kumpara sa mga minimum dito. Kasi yun yung minimum sa kanila, parang ganun. Pero sabi niya, isa kakayanan mo at saka sa nagagawa mo na dyan sa Pilipinas bago pa tayo magkita, masasayang lahat yung kung pupunta ka ng Korea. Ang pinakamahalaga sa Korea kasi is fluent ka mag-Korean. May parang topic exam sila eh. Ngayon, bago ka makakuha ng trabaho daw na mas maganda ron, kailangan magaling ka mag-Korean. At marami para questioning. Kumbaga parang tatanungin yung may-ari ng kumpanya o ng business owner, bakit kukuha ka ng foreigner? Bakit hindi ka muna kumuha ng Koreano? Ganun sila. So, sabi ng nanay ko, mas maganda raw, diyan ka muna sa Pilipinas. Pero sabi niya, yung mga anak ko, yung mga apo daw niya, sana lumaki daw ng marunong mag-Korean. Well, nasa plano lahat yan. So mga Los, ito yung update sa nanay ko. Humingi ako ng picture sa kanya. So ayan, nakita nyo naman, jolly, mukhang masaya. At masaya siya ng araw na yan kasi marami raw nagpa-reserve sa may restaurant nila. Actually, dun sa may lugar na yon, kahit na daw humihina yung mga ibang mga restaurant, sila daw never daw. Yun din sinabi sa akin nung producer. Very busy daw yung restaurant na yun. Sabi ko nga sa nanay ko, siyempre, ikaw yung nagluluto eh. Ikaw yung nagsiserve. Kaya siguro masarap yung pagkain. Sabi niya, hindi. Sabi, nilalait niya yung sarili niyang restaurant, natatawa ko. Alam niya naman yung mga iba, ganun talaga, di ba? Pero feeling ko, siyempre, dahil masarap talaga doon. Sabi nga sa akin ng producer, talagang sobrang tagal daw ng restaurant na yun. Pati yung, matagal na daw talaga yung mga recipe daw doon. Sobrang tagal na. So sa mga Korean, sige. Ay sa mga Pilipino na nasa Korea, ipopost ko yung sige, ilalagay ko din yung picture ng restaurant nila. Hindi ko alam kung saang address yan eh. Pero sa Gapyong yan, okay? So, ayun yung update sa nanay ko. Ngayon ang update naman, kamusta ba? Kailan ba kami ulit magkikita? So, gusto ko muna sabihin sa inyo mga Lods, meron kasi akong plano dapat itong taon na to na pumunta ng Amerika, Alabama. Official na lakad dyan mga Lods ha. Meron kaming laro, i-represent namin ng PNP. But, syempre, kumbaga, may gastos kang sarili dun eh. Hindi yung sagot na kasi hindi siya priority. So, may mga players na pwedeng pumunta ron. Ngayon, it's up to you kung gusto mong pumunta o hindi, kung makakabuo kayo. Kumbaga pinapayagan para may represent ang Pilipinas.
So, dahil nga sariling gastos, napaisip ako kasi pinaalala ng misis ko na, uy, magsi-7th birthday yung panganay natin. O nga, no? And, mag-aaral na yung bunso pala namin, yung pangalawa. So, meron akong dalawang gastos na hindi ko na-foresee na parang akala ko normal lang. Kasi pag birthday, okay, normal birthday. Tapos, hindi ko naman nakalain na nga pala, ngayon na nga rin pala mag-aaral yung anak ko. So, meron biglang dagdag na gastos. Doon ko naisip na, teka lang, sige, hindi na ako sama. Matindi pa na nung sinabi ng misis ko na, kung gagastos ka, pupunta ka ibang bansa, edi pumunta na lang tayo sa Korea. At least napuntahan pa natin yung nanay mo. O nga, no? Yun yung naisip ko. So, okay, sige, tama. Ang problema lang, after ng September kasi birthday ng panganay ko, medyo magiging busy talaga at maraming kumbaga, mahirap magpaalam, mahirap mag-leave. Siyempre may trabaho ako. So sabi ko, baka next year. Pero, kung mapapapayag ko ang nanay ko na sagutin ko yung pamasahe niya, pumunta siya rito, kasama niya si Ate Yongju, para magkita kami ulit, baka magkita kami ulit. Pero definitely, kung hindi kami magkikita ulit ngayon, kasi nakita kami noong January, di ba? Next year pupunta ako. Sure na sure yung pupunta ako. Pupunta kami. Yun na yung plano. So, sana, mapapayag ko siya para magkita kami. Actually, hindi pa ako nakakapag-birthday ulit na magkasama kami. Pero, nabati niya na ako finally sa birthday ko at tuwan-tuwa siya. Sabi niya, every December nga, di ba, nade-depress siya. Kasi alam niya, meron siyang anak na nagbe-birthday every December. Pero hindi man lang daw niya mabati. Pero at least ngayon, nagagawa na namin yun, di ba? So, hopefully, umayos yung sitwasyon nila, yung pagiging workaholic, mabawasan sa kanila. Total, mayaman naman silang bansa. Pero siyempre, hindi naman natin alam kung ano ba, di ba? And ayoko rin magkomento about kung ano man, kasi baka mamaya hindi natin alam yung totoong nangyayari doon, di ba? So, hopefully, di ba, ipag-pray na lang natin na maging maayos lahat. Pero nakakatuwa lang na nakakapag-share kami ng ng mga usapan ng nanay ko, ng ate ko. So, yung mga ibang picture ng ate ko hindi ko mapakita kasi may mga kasamang bata, 'di ba, teacher siya ron. So ayokong i-post na makikita yung mukha ng mga bata. But anyways mga lods, ito yung konting update at i-update ko kayo ng mga iba pa, hingi pa ako ng mga picture at video sa kanila kung ano yung mga nangyayari. Sana natuwa kayo sa mga kwentuhan natin, and next time naman, may mga humingi kasi ng komento sa akin about sa mga current events na mga nangyayari about family. Sige, magko-komento rin tayo ng konti ron. Tingnan natin kung ano yung pwede natin may komento. Yun lang mga lads ha. Thank you!